Malaking good news ito, Press Trump at mga bansa kumilos na sa OVP. VP Sara FPRRD iimbitahan to visit USA. Abaw. Ayan na. Presidente na nga si Trump at ito na. Ayan, syempre muli tayong nagbabalik. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon na nagbula kay Pinas News Insider. So wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Insider at bibigyan natin ng reaksyon ang magandang balitang ito mga katunay. Pasok! Ito ang balita ngayon, viral at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balita. Ito ang balitang dapat malaman ng taong bayan. Balitang hindi pinalabas ng bayarang media. Patuloy ang pamamayagpag ng Agila. Vice President Sara Duterte hindi na mapipigilan pa. Sana namang patunay na sa kabila ng samut-saring pangbabatikos sa Office of the Vice President, patuloy pa rin ang tiwala ng mga taga-ibang bansa sa kakayahan ni Vice President Sara Duterte. Kaya sila pa mismo ang nag-courtesy call dito. Northern Ireland Ambassador His Excellency Laurie Nicole Stephanie Bufels bumisita mismo at suportado ang Office of the Vice President. Naku naman, sa nakikita natin ngayon, parang si VP Sara ang lumalabas na presidente ng Pilipinas. Aba, talagang iba ang dating ni VP Sara talaga. Malakas ang impact, hindi katulad ng ibang mga ewan natin. No? Hindi pa man siya presidente, vice president pa lang, pero parang nakikita natin ang importansya niya sa lahat. Diba? Nakikita natin kung paano siya irespeto. Mabuti pa yung ibang bansa, laki ng respeto sa kanya. Pero yung mga sarili niyang mga kalahi, 'di ba? Yun pa ang humuhusga sa kanya. Kasi nga alam naman natin, mga katunay, kung ano ang tunay na kulay nila. At kung ano ang tunay na gusto nila, kaya gusto nila si VP Sara ay mawala na sa eksena. 'Di ba? Oh. Pero nakikita natin kahit anong ginagawa nila na panghuhusga at pagpapalubog sa Vice President ay patuloy pa ring nakikita si VP Sara. Patuloy pa rin siyang lumilitaw, kumikinang pa rin. Diba? Kaya kayong mga tumitira kay Vice President Sara Duterte, kung ako sa inyo, tigil-tigilan nyo na kasi nasasayang lang ang oras at pagod nyo sa mga ginagawa nyo sa kakatira nyo sa kanya. Diba? Wala ding nangyayari. Dahil ganyan, no? Good karma ang bumabalik sa kanya. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, batid ng lahat ang tila patindi ng patindi ang di umano'y paninira ng ilang kawani ni House Speaker Martin Romualdez kay Vice President Sara Duterte. Ngunit sa kabila nito ay patuloy pa rin ang tiwala ng mga lider ng ibang bansa sa kakayahan ng Vice President Sara Duterte. Kaya sila pa mismo ang nag-courtesy call dito. Yan pa sa nilabas na balita, Office of the Vice President sa kanilang official Facebook account, courtesy call in Vice President Sara Duterte at United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland Ambassador His Excellency Laurie Nicole Stephanie Bufels. Tinanggap ni Vice President Sara Duterte si His Excellency Laurie Nicole Stephanie Bufels, ang ambassador ng United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, sa isang courtesy call sa Office of the Vice President. Hoy! Vice President pa lang yan. Nako! Vice President pa lang pero nare-recognize na kung ano ang ginagawa niya. Kaya naman naiinis ang kanyang mga critics. Kaya naiinis ang mga sandatahan ni Tambi. Diba? Dahil ganyan ang nangyayari. Yan yung pangarap nila na mangyari sa buhay nila soon.
na si VP Sara ang nakakakamit. O, syempre, dagdag puntos na naman yan. Ako, sabihin na naman nila. Oh, OVP Central Office sa Mandaluyong City. Sa kanilang pag-uusap, I love tinalakay it! ng Vice Presidente ang mga proyekto ng OVP, kabilang na ang mga layunin at kahalagahan ng mga ito para sa mamamayang Pilipino. Nagpalitan din sila ng pananaw tungkol sa Emergency Awareness, Health at Education Initiative. Unquote. Dito nga natin makikita sana all! Di ba? Iba talaga ang ating Vice President. Ibang-iba. na kababayan kung gaano katiwa-tiwala ang ating Vice Presidente dahil sa kabila ng mga pangbabatikos sa kanya. Kaya nga sinasabi natin baliwala lahat ng mga pambabatikos na ginagawa kay VP Sara. Nag-uubos lang sila ng panahon, ng oras sa mga ginagawa nila. At isa pa, ang pinaka-importanting bagay na nangyayari sa mga bumabatikos kay VP Sara, nasisira lang ang pangalan nyo sa mga ginagawa nyo. Na alam naman ng lahat, alam naman natin na walang nangyayari. 'Di ba? Siguro kung kayo is nagkakapaniwalaan sa isa't isa sa mga prinsipyo nyo dyan laban kay VP Sara, ang taong bayan ay hindi nakukumbinse sa kung anong sinasabi nyo tungkol kay VP Sara na masama. At ang ibang bansa ay patuloy pa rin siyang nare-recognize at hindi naniniwala sa mga pinagsasasabi ng mga taong naninira sa kanya. So, sinasayang nyo lang ang oras at pagod nyo. Kung ang pagod at oras nyo ay inalay nyo na lang sa mga tao, 'di ba? Nagpabango na lang kayo ng pangalan nyo, baka sakali ay nakatulong pa yon sa karera nyo sa politika. Bato ng samot-saring issue ng ilang mga kawani ng gobyerno na tila wala namang sapat na basihan at katibayan ay patuloy pa rin ang tiwala ng taong bayan at maging ang tagapang bansa ay patuloy sa pagtiwala at suporta sa kakayahan at galing ni Vice President Sara Duterte. At kahit natapyasan pa ng Kamara de Representante ang pondo ng pangalawang Pangulo ay di ito patitinag at patuloy ang kanyang tanggapan sa pagtulong dahil alam na kahit tinatapyasan siya ng budget, nakikita natin kay VP Sara na hindi siya mukhang pera. 'Di ba? Kung sa iba-iba yan tapyasan ka ng budget, malamang ko apila ng apila ng apila ng apila yun. 'Di ba? Pero si VP Sara, sinasabi niya nga sa sarili niya na kahit wala akong budget, patuloy akong magtatrabaho. 'Di ba? Napakagandang salita rin. 'Di ba? Ikaw kasi ang ipinapakita mo nun na ang taong bayan talaga ang nasa isip mo. Walang pera-perang usapan dito. Parang ganun yun. Kung may perang ibigay, kung may budget na ibigay, edi may ibigay sila. Kung wala, edi wala. Edi wow, parang ganun. 'Di ba? Kumbaga gusto niyang gampanan ang pagiging vice president niya sa taong bayan. Kasi nga syempre binoto ko ng taong bayan Ngayon syempre sa abot ng makakaya niya. Kasi nga syempre Vice President, pag wala kang budget, medyo mahirap talaga. Maaaring sa bulsa mo manggaling yun kung sakaling hindi ka inaprubahan. Pero kahit na binigyan, kahit papaano, is binigyan naman siya. No? Kahit papaano, naawa pa sila, 'di ba? Nabigyan si VP Sara ng budget na hindi naman dapat na ganun lang. Dapat medyo malaki. Kasi alam naman natin na maraming tinutulungan ng Office of the Vice President. Buti pa nga yung iba walang tinutulungan pero laki ng budget. Huwag natin pag-usapan yan. Pangalawang Pangulo na marami sa ating mga kababayan ang nangangailangan ng tulong ng Office of the Vice President, lalong-lalo na ang mga kababayan nating nahihirapan. Umani naman ang suporta sa taong bayan ang Pangalawang Pangulo dahil sa kabila ng lahat ng tila pang-aapi at mga di umano'y kabulastugan na ginagawa ng gobyerno ngayon sa Office of the Vice President ay patuloy pa rin ito sa pagtupad ng kanyang sinumpaang tungkulin. At ayon pa sa kanila, ganyan lang kasimple magserbisyo ng bayan at taong si VP Sara. Binibisita ng mga dayuhang opisyal para mag-share ng thoughts and ideas for the good of the people in the respective countries. Tatak Duterte, Bisaya pero gihigugma sa mga tao. Yan ang senyales na kasubaybay ang mga bansa kung anong nangyayari. Parang ang sinusubaybayan yung Vice President. Parang baliktad, no?
Kayo, inis na inis kayo, pinoprotesta nyo yung Vice President. Di ba dati ang pinoprotesta ng mga nagrarally, di ba? Ang Presidente. Di ba? Siya ang pinoprotesta. Ngayon, ang pinoprotesta is yung Vice President. Di ba? Sige, protesta lang kayo sa Vice President. Oh, dapat naman, yung mga taga-ibang bansa ang nare-recognize naman yung President. Kaso nga lang, baliktad din. Ang nare-recognize naman ngayon is yung Vice President. So, ang ibig sabihin yan, mas maganda yung nagagawa ng Vice President kaysa President. O, hindi ko naman inaano ng ating Presidente, siya. Diba? Kaso nga lang talaga, is yung mga kasama nyo po. Sir, bakit naman kasi ganyan? Ayaw mo na lang pagsabihan yan kasi nga pangalan mo ang nadadawit, pangalan mo ang nasisira sa ginagawa nila sa mga Duterte. Nandiyan na nga tayo, may samaan kayo ng loob. Pero sa nangyayari is kayo ang nagiging sakripisyong tupa sa mga nangyayari. Ganda sa bansang Pilipinas, alam nila kung sino ang pinagkakatiwalaan nila sa mga namumuno ng bansa natin. Yung VP natin na pilit nilang pababain, inakusahan, sinisiraan na walang totoong basihan dahil malaki ang inggit nila. Hindi sila masaya dahil alam nila na di nila kayang tapatan ng isang Inday Sara Duterte na suportado ng karamihang Pilipino at nagtratrabaho ng tapahusay para sa kapakanan nating mga Pilipino at sa bayan. Baka nagtataka na yung ilan kung bakit parami ang courtesy call ng mga ambasador ng iba't ibang bansa. Para sa mga Talyanista, natutunugan na ng iba't ibang bansa na hindi na yata katiwa-tiwala ang Pangulo. Buti pa yang mga dayuhan, may tiwala sa VP natin. Kaya yung sinasabi kong nagiging feedback sa ating Pangulo. Dahil sa ginagawa ng mga taong nakaikot sa kanya. 'Di ba? Sila ang nagmamanipula. Sila ang sumisira sa pangalan ng ating Pangulo. Kaya yun ang nakakalungkot na senaryo. 'Di ba? Pero ang ibang Pilipino, puro politika ang inaatupag. That is the best performance of VP ngayon. Saan ang paninira nyo kay VP ha? Yan, makikita nyo ang taas ng tiwala ng ibang bansa kay Madam Vice President. Habang ang mga Congress busy sa paninira at paggawa ng kaso against VP Sara. Dito naman sa OVP, busy silang makipag-negotiate sa mga... Sa Congress? Nako, napipikayan ako dyan. Wag na na. Alam naman natin kaya sila ganyan sa mga Duterte, lalo na kay VP Sara. Alam naman natin kung sino naman yung taong nasa likod diyan. Huwag na tayo magpaikot-ikot pa. Dirato ng ibang bansa para may maitulong sa ating mamayang Pilipino. #Duterte all the way. Anko. Ayun, bago natin simulan, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa video na matutunghayan natin at bibigyan din natin ng reaction ngayon. Walang iba kundi si General Macanas. Tuloy natin. Kaibigan ni Tatay Digong, General's view po. President Donald Trump nagpapasalamat na sa kanyang mga supporters sa kanyang pagkapanalo. Talagang it's final, ano? Si Donald Trump panalo na ang Republicans sa US election. From the President to the Senate to Congress, they controlled kanila na. So, maganda yan dahil... Hindi kaya sumakit ang ulo ni Trillanes niya. Ang Senado, mas marami ang Democrats. Sa Congress, mas marami ang Republicans. Ngayon, both houses, mas marami. So, magiging malakas na presidente itong si Trump dahil sa suporta ng mga Republicans, majority, mas marami ang Republicans sa lower house at saka sa upper house. So, alam nyo, grabe ang persecution na ginawa ng Biden government kay Trump. Kaliwat kanan ang kaso nga gisampa. The same thing ang nangyari dito ngayon sa Pilipinas. Kaliwat kanan ang panggigipit ng Marcos Jr. administration dito ngayon sa Duterte. Di ba? Parang merong kumbaga parang dun sa Amerika, dun sa ibang bansa, is alam natin si Trump is kung ano-ano ang kinakaso kay Trump. Pilit nila sinisira si Trump. Pilit nilang ibinabagsak din si Trump na alam naman natin na maraming gustong sumuporta kay Trump. Na nangyayari din naman ngayon sa mga Duterte. Di ba? Yung ginagawa kay Trump, sana nakikita nila yon, no? Naging presidente pa rin si Trump sa kabila ng ginawa kay Trump. Sana magsilbing alarma na sa inyo yan. Diba sa kanila?
sa mga sumisira sa mga Duterte, wala ding nangyari, di ba? Nanalo pa ring presidente si Donald Trump. So, may posibilidad na mangyari sa mga Duterte yan na kahit anong gawin yung paninira, di ba? Lahat ibintang nyo na. O, di ba? Pati pagka-dedo ng isda sa inyo, ibintang nyo na lahat. Pati pagka-dedo ng isda sa aquarium, ibintang nyo na. Di ba? Baka maulit yan. At baka tumakbong presidente si VP Sara, magulantang kayo. So, sana, yung nangyari sa Amerika, kahit anong panggigipit nila kay Trump, nakabalik pa rin. Oh. Kaya goodbye Biden, goodbye Kamala Harris. Yung mga nag-file ng kaso, mga prosecutors kay Trump, humanda kayo. Nako, so, kung si VP Sara pala tatakbong presidente at siya mananalo, kumbaga ginugoodbye na ni General Macanas yung mga taong nagsampa ng kaso kay Donald Trump noon. Paano kaya yung mga nagsasampa ng kaso kay VP Sara kung sakaling siya yung maging presidente? The passport is ready. We flight away in the Philippines. Siguro mga mag-iimpake yung mga yan. Aalis siguro. Grabe kayo. Sana maganda ang resulta ng ginagawa nyo sa mga susunod na taon, sa susunod na panahon, sa ginagawa nyong paninira, pangdudusta kay VP Sara. Maging maganda sana ang resulta nyo. So sana, pagdating ng panahon, by 2028, kahit ginigipit nila ang Duterte, sana makabalik. Umuulan dyan, General, no? Kasi naririnig ko yung tunog ng tubig sa bubong. General. Din sila by 2028. Kung ano ang nangyari sa Amerika, mangyayari din dito sa Pilipinas. May posibilidad. Another Duterte will sit in Malacanang by 2028. Yes. Pwede ba yun? And then, pwede. Noong presidente pa si Trump, ilang beses niyang in-invite yung kaibigan niya si Tatay Digong na magbisita sa Amerika. Oh. Kaya lang, hindi nagpunta ang Tatay Digong doon. Ano kaya ngayon? Pag upo ni President Trump, instead na imbitahan si Marcos Jr., si Tatay Digong ang imbitahan niya. Diyan sila mapapahiya. Ay, naku, sampal yun, no? Mantakin mo ikaw ang presidente, pero yung Duterte ang iimbitahan mo. Hindi, talaga sampal yun. Ang sakit nun. Siguro, yung mga sandatahan ni Tambi, tapos si Tambi. Naku, paano to? Sinusuporta ng American Duterte. Paano na ICC? Sabing Trillanes siguro. Ano ang gagawin ko? ICC na lang ang pag-asa ko. Mawawala pa. OMG. Gusto. Kasi parehas sila ng leadership trait. Yung style. Medyo orthodox, kakaiba. Kaya same feather flocks together. Style Digong, style Trump. Parehas na matigas, astig. Para sa akin, parang may similarity sila ni Tatay Digong at si Donald Trump. Kaya magkasundo sila at parang nauunawaan ni Donald Trump kung ano ang ginagawang pagkilos ni Tatay Digong noon sa pagiging presidente. Hinahangaan pa nga Diba? Kaya nagkakaibigan. Biden and Marcos Jr. parehas din. Parehas na malamya. Kaya God bless America. God bless Donald Trump. God bless the Philippines. God bless Duterte. Ayon, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Pinas News Insider at syempre natunghayan natin ang video na yun na binigyan din natin ng reaksyon. Walang iba kundi si General Macanas, the General's Viewpoint. Ayan mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.